I'll see what I can do, sagot ni Jonathan sa akin. Ayoko sana siyang isali sa problema ko dahil hindi naman kami masyadong close pero desperado na akong mahanap si Rhea. At si Jonathan lamang, bukod kay Luke, ang kilala kong maraming connection at kaparaanan para mahanap ang isang tao. Oo, makakalap man lamang ng mahalagang impormasyon sa mga bagay-bagay. Si Luke ang eksperto sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Si John naman sa mga tao. Hindi ko inaksaya ang panahon ng aking paghihintay. Kumalap din ako ng mga impormasyon tungkol kay Nicole. Inimbestigahan ko ang iba pang mga kalalakihan na naka-enkwentro sa kanya. Tinanong ko sila isa-isa. Particular na sa kung ano-ano ang ginawa nila para lubayan na sila ni Nicole. Nawala na lamang siya at hindi na ako ginambala. Ang sabi ng isa. Tumigil siya ng kusa. Ang sabi ng isa pa. Ang tanging parang daw para lubayan kaniya ay ang hintay na makahanap siya ng ibang tao na pagbubunto na niya ng galit. I learned it the hard way na hindi siya si Nicole. Ang sabi niya naman ng isa pa sa mga nabiktima na mukhang marami na rin nakalat na impormasyon tungkol sa babae sa junction. Ang totoong Nicole ay matagal nang patay at ang espiritu niya ay matagal nang nananahimik simula nang humingi ng tawad ang lalaking di umano'y nang iwan sa kanya. Ipinakita pa niya sa akin ang ilang litrato ni Nicole kasama ang ilan pa sa mga dokumentong nakalap niya. Ang nilalang na nanunokso sa mga lalaki sa may junction ay napag-alaman kong isang succubus, isang uri ng babaeng demonyong malibog. Sadyang nanunokso sila ng mga kalalakihan para makipagtalik sa kanila. Ginamit lamang nito ang itsura ni Nicole para makapangakit. Kung tinigilan ka na niya, maaaring nakahanap na siya ng ibang mabibiktima. Oh shit, ang ibig sabihin ba nun ay nakipagtalik talaga ako sa isang demonyo? Hanip naman palang sex sa pare, pang supernatural. Pangantsaw sa aking alaskador na si Bench, pang out of this world astig, sabay halakak. Hindi ka nakakatawa. Singhal ko sa kanya. Sabay sipa sa kanyang binti. Aray ko naman. Kasalanan mo. Gago ka eh. Sabi ko. Ano bang pakiramdam ng makasex ang sexual kubus? Nakagising tanong ni Michelle. Hindi ako sumagot. Sinayamangutang ko lamang siya. Ayokong sagutin dahil paniguradong kakantsawan na naman ako ni Bench. Pero ang totoo, naalala ko pa ang pakiramdam. It was weird from the very beginning. Hindi ko maintindihan kung bakit parati akong nanghihina pagkatapos ng bawat naming pagtatalik. Isang round lang pero parang pagod na agad ako. Kaya naman pala, hindi naman pala kasi siya tao, hindi rin multo, kundi isang demonyo. Shit, demonyo ang first time ko. Habang buhay na akong gagambalay ng masamang alang-ala ito, isang masamang ala-ala na naganap dahil sa katangahan ko. Isang masamang karanasan nang dahil sa pag-iwas ko sa babaeng dapat noon pa may minahal ko na sana. Rhea, miss na kita. Nasaan ka na ba? Rhea Castro ang inibigay mo sa aking pangalan, di ba? Si John, sa wakas ay pinatawag na niya ako upang ibalita ang nakalap niyang impormasyon. Oo, bakit? Hindi yun ang tunay niyang pangalan. Ha? Ang tunay niyang pangalan ay Andrea Romina Uy Castro, isang Filipino-Chinese na pangalawa sa dalawang anak ng yumaong Lucia Uy Castro at ng mayamang negosyanteng si Romeo Castro na nagmula sa Malolos, Bulacan. May nakalap ka bang impormasyon kung nasaan siya? Napag-alaman ko na wala na siya rito sa bansa. Ha? Alam mo ba kung nasaan bansa siya? Nasa Amerika. Umalis siya at hindi man lang nagpaalam sa akin. Bakit ganun? Ayos naman kami nung huli kaming magkita. Nahalaya tayata ni Jalen ang pagsimangot ko. Girlfriend mo ba yung babaeng ipinahanap mo sa akin? Hindi ko siya sinagot at hindi naman niya ako pinilit na sagutin ang tanong na iyon. Mabuti naman, dahil ayokong sabihin sa kanya na girlfriend ko nga ang babaeng ipinahanap ko. Tapos na lamang ang iya kong iniwan. Kahit ganito ako, may pride ako. At katulad ng kahit sino, napapahiya rin ako na basta na lamang ako niiwan ng isang tao. Napag-alaman ko kay Jan na matapos mamatay ang lola ni Rhea. Ang ina ng kanyang nasirang ina ay kinukup na siya ng kanyang tiyahin na kapatid naman ng kanyang ama. Ang tiyahin pala niyang ito ay nasa Amerika. At siyang nagsisilbing tagapamahala ng lahat ng mga naiwang ari-arian ng kanyang yumaong mga magulang. Matagal na pala siyang hinahanap ng kanyang tiyahin na nawala naman ang komunikasyon sa kanya dahil inilayo siya dito ng kanyang lola. Inilayo raw siya ng matanda dahil sa malalim na alitan nito at ng kanyang tiya. Huwag ka nang malungkot. Pagano sa akin ni Jason, hindi ba ikaw na yung nagsabi sa akin ng mga panahong parati akong nababastad na marami namang mga isda sa dagat? Pabirong sabi ni Jason sa akin. Kita mo naman ang nahuli ko sa pagsunod ko sa advice mo. And the best part, naging misis ko na ang nahuli ko. Hindi ko na siya sinagot. Tumahimik na lamang ako. Aanin ko naman kasi ang napakaraming isda sa dagat. Kung yung gusto kong mahuli ay yung ayaw namang kumagat.
Parati na lang akong sablay. Ang unang karanasan ko sa Dimodya Ma. Nagka-girlfriend nga ako ng totoo, pero iniwan naman ako. Bumilang ako ng araw na naging linggo, na naging buwan, na naging taon. Ni Anino Rhea hindi ko na nakita. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng internet, pero ni isang litrato na wala akong pamunga. Sa ikatlong taon ng paghanap ko sa kanya, gamit ang web search engines, sumuko rin ako. Nakalulungkot na nasa memorya ko lamang talagang itsura niya. At para na lamang din siyang si Nicole na nabubuhay na lamang sa aking alaala. Ang hirap. Ganito pala ang pakiramdam ng naiiwan sa ere. Yung pakiramdam na hindi mo alam kung aatras ka o aabante. Ang problema hindi ko naman makuhang maghanap ng ibang babae. Lalo't higit dahil siya pa rin ang laman ng aking kukote. Ngayon ko higit na pinagsisisihan ng mga panahong inaksay ako. Yung mga panahon na hinahabol-habol pa niya ako. Kung alam ko lang na magiging ganun kabilis ang pagkawala niya sa akin, sana noon pa may pinansin ko na siya tinangkin. Para na akong baliw na umiiyak sa kawalan. Hinahanap ang wala. Umaasa sa wala. Nangangawit ang leeg sa pagkakatingala. Are you gay? Walang patumanggang tanong sa akin ni Ma. Okay lang naman anak kung bakla ka. Gusto ko lamang malaman ng totoo kung bakit 27 years old ka na wala ka pa rin pinakikilala sa aming nobya. Ako, bakla? Sabay-sabay nahalakha ka ng aking mga pinsan. Narinig pala nila ang tanong ni Mama. Anniversary party kasi nila ngayon ni Papa. Kahit may kaunting pagsasalo-salos ng kaunting mga inimbita sa aming bahay. Si Tristan, bakla, pagsingit ni Luke na ngayon ay boyfriend na ng pinsan kong si Bernadette. No, tita, pagtatanggol niya sa akin. Mabuti naman. He's straight. May boyfriend nga yan dati. Rhea ang pangalan. Sinulya na pa niya ako at kinindatan. Pinandilatan ko siya ng mga mata. Nalayo kong mapapag-usapan man lamang sa Rhea. Nasaan na ba ang Rhea na to? Tanong ni Mama kay Luke. Ito na nga po ang iniiwasan ko. Ang maangkat kung sino si Rhea. Pati na rin ang aming pagkalungkot na istorya. Nasa States po, kaya wala rito. Sagot ni Luke kay Mama, sabay sulyap at kindat sa akin. Ganun ba? Patayin nga ng litrato ng makilatis ko. Si Mama ulit. Noon ko sinamaan ang tingin sa Luke, sabay pakita ng aking kamao. Tado pahamak talaga. Paano na ngayon kung wala akong may pakitang litrato man lang ni Rhea? Sandali po, sagot ni Luke. Nagulat ako. May kinalkal siya sa kanyang messenger's bag. Inilabas ang isang magazine. Minuklat yun ng ilang pahina at saka inirap sa aming lahat ang tinigilan niyang pahina. Isa yung article na may litrato ni Rhea. Ang titulo ng article ay ang multi-billion Filipino-Chinese entrepreneur conquers Asian market. Nanlaki ang mga mata ni Mama. Nakangiting sumulyap naman sa akin si Papa. Parang kapasil hindi makapaniwala na ang isang ganong kalaking tao ay siya ko palang nobya. Erase that, dating nobya. Kung alam lamang nila na ngayon ko lang ulit nakita at sa kasamang palad sa isang litrato pa sa magazine. Huwag ka nang magalit, Tol. Paghingi ni Luke ng paumanin sa akin. Totoo namang naging girlfriend mo si Rhea, diba? Ano pang magagawa ko? Inasabi mo na. Ginawa ko lang naman yun para hindi na nila isipin bakla ka. Oh, thank you. That was sarcastic. You're welcome. Nakangisi pang nago. Umiiling-iling na tinilaguran ko siya. Pero hindi pa man din ako nakakalayo ng huwag kang mag-alala pare. Sabi ni Luke mula sa aking likuran. Balita ko uuwi na raw si Rhea rito sa Pilipinas next month. Malay mo, magkabalikan kayo. Lumingon ako at tinapunan siya ng matalim na tingin. After leaving me in the dark for 7 years, no thanks, sabi ko bago ako tuluyang mag-walk out. Mukhang big time na nga talaga si Rhea. After 4 years na iniiwasan ko siyang hanapin sa internet dahil wala rin naman akong napapala. Heto na siya ngayon. Daig pa niya ngayon ng isang average celebrity sa dami ng mga litrato at impormasyon na available online tungkol sa kanya. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Matagal kasi akong umasang nakakakita man lang ng kahit isa sa kanyang mga litrato at nang heto na nga ay nag-uumapaw naman sa damit na bubwisit naman ako. Ang ganda niya. Maganda siya nung huli kaming makita pero parang triple yata ang ganda niya ngayon. Marahil dahil may makeup na siya at nagsusuot na ng mga damit ng magagara. Karamihan sa kanyang mga litrato ay may kasama siyang malalaking mga taong kilala sa larangan ng pagninegosyo. Kung meron man siyang mga kuhang soloy, talaga namang magamo. Sara na po ang gagawin natin dito. Pang-aabala ng isa sa mga field managers ko. Ipinakikita niya sa akin ng mga sandamak na nakabiling nasa malaking kahon. Those were defective cables na tinanggal sa mga hubs ng ilan sa ating mga kliyente dahil mo yan sa purchasing department para maisoli sa supplier. Opo, hindi ako kasing bigati ni Rhea, but I personally own an IT security company na nagsusupply at nagsiservice ng mga computers at security systems sa iba't ibang kumpanya. I am proud to say
na I single-handed build this business from scratch gamit ang maliit na kapital na pinag-ipunan ko mula sa sarili kong sweldo noong mga panahong empleyado pa lamang ako. Mataas ang demand sa negosyo ko, bagamat kulang pa ang kapital ko para mas